Marami nga nagre-request kung paano namin ginagawa yung sculpture. Kaya tamang-tama ngayong araw meron tayong project, 2 dolphin. Omar. Meron tayong 4 days para tapusin yung project na to. Syempre bago simulan kailangan natin i-prepare yung mga gagamitin natin. Pinakaunang step nga pala kailangan nating i-sketch. Napaka-importante nga pala ng sketching kasi dito mo makikita kung anong forma ng ginagawa mo. Sa pag-sketch nga pala, wag mong masyadong madaliin kasi dito nakasalalay yung magiging forma ng output mo. Ika nga ni Abraham Lincoln, give me 6 hours to cut down a tree and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. Ganon ka-importante yung preparation and the rest will follow. Pagkatapos ko nga mag-sketch ay kinat na ni Arnel at ni paring Victor. Kulang nga yung size na na-order ko na styro pero okay lang kasi pwede naman ako dugtong sa nguso nito. Gagamit lang tayo dito ng spray foam para mabilis matuyo at kapit na kapit. Habang kinakat nga ni paring Arnel at saka ni paring Victor yung isang dolphin, nilagyan ko na ng nguso yung isa. Malapit na matapos yung first day natin kaya kailangan natin itong mapormahan lang. After nating ikat, gumamit kami ng wire brush para maporma namin yung pinaka-curve niya. Magdadagdag lang tayo dito ng palikpik kasi mas mabilis pag ganito. Kita nyo si paring Vic, paihip-ihip na. Pansin nyo, may hawak akong dolphin. Hiniram namin sa bilihan ng toy sa kabila kasi iba talaga pag may model ka. Mas accurate kasi pag meron kang reference. Ang hirap lang sa ganitong part kasi halos maliligo ka talaga ng snow. Kaya sa mga kaibigan natin sa Pinas na nagsasabi na size 41 lang yung atin, pass lang muna siguro. Ilagyan na nga ni paring Arnel ng pakpak sa bila. At si paring Vic naman ay nasa kabilang gilid nagkukuskus. Mag-aalauna na nga kaya nakaramdam na kami ng gutom. Kaya unti-unti na akong nagtanggal ng snow sa katawan para makakain sa taas. Pagkatapos namin kumain, diretso na kami. Nilagyan na namin ng Rolltex. Textured paint nga pala ito. Meron tong 3 klase, yung light, medium, taka yung hard. Tingnan nyo naman yung hagod ni paring Vic, oh. Parang dinilaan ng ng aso. Parang ano lang pre, no? Hagod pa lang ni Victor, parang ano na eh. Hindi na maintindihan kung paano ginagawa. Minsan natatawa ako sa dalawang to kasi laging nagtatalo. Hindi mo masasabi ko ng sahod kasi never ng parte lang na... Kaya nga, yung sahod pa siya natitira, kaya yun ang kiluha. Paano may... Hindi, tanongin kita. Bakit mo nasabi na may natira pang sahod? Bakit? Ang partilan ba nagbibigay ba ng tingin-tingin na sahod? Hindi naman hindi pa siya binibigyan ng sahod nun. Hindi pa sahuran nun. Yung natitira pa, yun nangyaring yun. Kung sa bagay, maganda rin yung ganyan kasi mawawala yung antok mo, mapapalitan ng high blood. Pagkatapos namin lagyan ng Rolltex, nilabas namin dito kasi mas madaling matuyo kasi summer na dito sa Kuwait. After 30 minutes, tuyo na yan. So babalikan na namin yan at papahiran ng pati. At kung nalagyan ng pati, siyempre liliyain na namin. At nilabas na ni paring Vic yung makapangyarihang sander niya. Pag nilabas na ni paring Vic yan, ako, tapos yung laban. Isa sa paborito kong part, yung pagdidetalye. So bago natin i-shield o lagyan ng emulsion, didetalye muna natin. Medyo mahirap rin ito iliha kasi dumidikit. At napansin ko nga parang okay na kaya nilagyan na ni paring Arnel ng emulsion. So gumamit na lang siya dito ng spray gun. Ayan o, nilagyan na ni paring Vic ng emulsion. Ito yung isang dolphin. Ayan, tapos na yan sa emulsion. Ito nga pala yung bola. Ilalagay ito sa nguso ng dolphin, yung isa. Ito yung babae, kulay pink yata ito eh. At ito naman yung isa nakasombrero. So punta na tayo sa pinakapaborito kong part, yung pagpipintura. Medyo mabilis nga lang din to kasi hindi naman ganun kakomplikado yung design o yung magiging kulay niya. Wala na nga ang base, diretso na nga. Kung anong kulay yan, yun na yun. Dodoblihan ko na lang kasi puti rin naman yung pinaka-layer niya. At habang tinitira ko yung isa, nilalagyan na rin ni paring Vic ng gold yung kabila.
Habang si paring Arnel ginagawa na yung bola. Medyo kinapalan lang namin yung base para hindi tumumba kasi medyo mabigat yung nasa taas. Naglagay na lang ako ng konting puti para maging medyo light yung base. Nakalimang kulay nga pala ako ng combination dyan sa dolphin sa mismong body niya. Hindi lang medyo pansin kasi iba yung pag nasa personal at saka iba yung nasa video. At syempre naglagay na rin ako ng highlights. At naglagay na rin ako ng splash dito sa ilalim. Ginaya ko lang na sa picture kung ano yung binigay ng client. At nag-brush lang ako dito sa kabila para sa konting detalye. At pagkatapos nilagyan ng varnish o yung emulsion. At syempre yung pinaka-highlights niya, yung bola. At saka yung sombrero. At saka ayun, natapos na rin. Ito na nga pala yung resulta niya. Salamat sa panonood. Hindi ko alam kung paano tatapusin yung video. Kaya babalikan ko lang yung sinabi ni Uncle. Sabi nga ng tiyuhin natin na si Abraham Lincoln, give me 6 hours to cut down the tree. And I will spend the first 4 hours sharpening the axe. So, importante talaga yung preparation. So, salamat sa panonood. Huwag niyo kong kalimutan i-follow at i-share yung video. Thank you. God bless po sa lahat.